I hope may matutunan tayo sa sulat na to, no? May nag-message sa akin. Hello po, patulong po, may utang po ako sa Credit Seal, Bridge Cash, Peso Bridge, at marami pang iba. Ang concern ko lang po sa Credit Seal ay nagkasundo kami ng agent nila, nagbabayad ako ng 3,000 para close account na ako. Pero ang ending, di man lang nabawasan ang utang. Then sa bridge cash naman, tinex ang halos nasa phone book ko. Sinabi na kung hindi daw ako magbayad, ipopost daw kaming dalawa sa FB. Natatakot na po kanilang tinitext po. So takot po siya. So unang lesson dito, huwag basta-basta talagang mag-loan sa mga ula na hindi mo confirm na legit SEC registered. At even SEC registered ang ula, make sure na ma-check mo yung past history. Punta ka sa Google, i-type mo yung pangalan ng ula, dagdagan mo ng word na harassment or review para makita mo, no? So yun ang mas magandang gawin. Pangalawa po, huwag po magbayad sa agent. Usually kung sa agent ka nakipag-usap, magbayad ka sa agent. Kasi usually ang mga ula na to, wala naman tong mga wala naman tong parang magbayad ka ng yung amount lang na gusto mo or something. Yung agreement ninyo, walang ganito yung mga ula na to. Fix to. Kung magkano yung due, yan talaga. So, kumbaga, niloko ka ng agent. So, mag-ingat po. Sa pagkakataon na may ugnayan kayo sa agent, usapan, like that, make sure na sa official payment channel pa rin ng loan apps kayo makipag-usap. Official payment channel. Huwag po makipag-usap sa or huwag po magbayad sa agent para hindi kayo madali, no? Sayang din, 3,000 is already a big amount. It's a hard-earned money na rin sa hirap pa naman ng buhay ngayon. Okay? So, ano bang dapat gawin nito? Well, marami kang pwedeng magawa. Unang-una, kapag nahaharas ka na, pag binantahan na ang buhay mo, di ba? May mga harassment na talaga, online harassment, bintangan ka na magnanakaw. Usually yun ang mga sinasabi ng mga bogus na kolektor, di ba? Pupunta sa page ng mga friend mo sa FB, ganon gagawin nila, pagbibintangan ka. So, screenshots all of it. Screenshot nyo yung mga evidences. Sa phone man yan, sa text, kunin mo lang mga numbers, di ba? I-report nyo na po sa Credit Investigation and Coordinating Center. Patungkol yan sa mga cybercrime, di ba? Mga loan harassments, pagbabanta, death threats. Maliban sa i-report mo din sa Securities and Exchange Commission kahit paano makatulong ka sa iba. Kasi malalaman ng SEC, i-check nila yan kung may ano ba talaga yan. Usually wala to eh. At least magkaroon din ng advisory yung SEC, no? Sa official FB page nila at makakatulong ka din ng ibang mga kababayan na ma-aware sila sa ganitong mga pangyayari. Okay? At the end, hindi pa rin assured na hindi ka maabala because marami ako mga na-receive, no, na nakareport na nga sila sa CIC pero na-post pa rin, tinatakot pa rin, meron pa rin mga calls at harassment, all of that. Off SIM. I-off nyo ang SIM as of now para at least alagaan natin yung mental health natin, guys. Huwag nating sirain dahil lang sa mga bogus ulan na napasukan natin. Off SIM, and then puntahan nyo yung settings, no? Block unknown callers para hindi na makatawag yung mga unknown callers sa inyo. So sa mga kaibigan nyo, sabihin nyo lang na usually ako ganyan ginagawa ko kasi. So yung mga important, for example, merong sasabi sa akin at tawag ako ha, may transaksyon ako ba, tatawag kapag nasa bahay na, sinasabi ko talaga, nakunin ko number mo, tapos i-save ko kasi naka-block yung unknown callers ko.
Usually yung mga kaibigan ko sa church, saan ba na makikita ko ba na maghingi ng number at magsabi na tatawag other than messenger kasi uso naman ngayon messenger eh. So sinasabi ko talaga kunin ko muna yung number mo ha kasi ini-inform ko kasi hindi ka makakatawag sa akin talaga kapag hindi nakasave yung contact number mo kasi yun ang ginagawa ko. Parang nakablock yung mga unknown callers. So ganun lang. No need na sirain ang SIM ninyo kasi importante din yan. Huwag bigla-bigla, baka yan ang nakabayan sa GCash ninyo, sirain nyo bigla, di ba? Dahil sa stress. Ang iba may ganyan ginagawa, di ba? Pinuputol yung SIM, huli na ma-realize, ang dami ko palang pinanggamitan ng SIM na yon, ang dami mga contacts na nakabayan doon or accounts na nakabayan doon. So, pag hindi na kailangan, so off SIM pansamantala or maybe just ignore the text. Ang pinaka-disturbo yung tawag eh. So kung nakablock ang unknown callers, hindi okay na yan.